sabi, there's no organization when it comes to the government's communication. Hindi na po sinusunod yung mga polisiyang mismong si Pangulo ang nag-utos. Wala na pong ganon. Pero government is just para siyang naka-autopilot. Pero yung autopilot, walang direksyon. So, ganun din kasi nakikita natin sa communications. Kailangan binabantayan sila. Kailangan sinisiguro natin na sumusunod sila sa patakaran. Sumusunod sila dun sa saligang batas. Tayo po ang may power. Hindi po baliktad. Magtitiwala ka sa gobyerno, ang daming tinago niyan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dito. At paalis pa lang ako sa opisina ng OPS, alam ko na po na ganito ang gagawin nila. Madalas po ay hindi ko pa mabigay kasi lahat ng mga details of what I went through nung time na yon. Pero lahat ng mga decision ko noon ay sinisecond guess ng isang hindi opisyal ng gobyerno. At ang isa doon ay alam ko na gustong manduhan itong opisina na dating Office of the Press Secretary. Kung papansin nyo at i-confirm ko ito, ay maraming salamat kay Chesters. I-confirm ko na base lang sa simpleng pag-oobserba sa ginagawa ng PCO ngayon, bihirang-bihira po ang kanilang pagpopromote sa mga nagawa ng ating Pangulo. Bihirang-bihira na nga po na nila-live nila ang ating Pangulo. Hindi ko alam kung mas konti na yung activities niya at mas madalas siya abroad. Pero ang pinaka-active na nasa PCO ngayon ay yung yung dating tinatawag namin na under kasi sa PMS yung mga yon. Noong nandun kami, in 2022, sina Undersecretary Franz, yung kanyang grupo na dating nakakonect sa RTVM, yung grupo na yon, ihiniwalay yun sa RTVM at kinabit doon sa Presidential Management Staff. Sila po ang tawag namin parang close-in na ito yung videographer, ito yung sina France, sila yung gumagawa ng presidential vlogs. Ito yung dating vlog ni DDM when he was a candidate, and even before that, nung he ran for vice president, itinuloy nila, but this time as the presidential vlog. So hiwalay sila doon sa Office of the Press Secretary. At iba yung palakad nila kasi nga, ang nangyari nung time namin in 2022 is that the press secretary actually speaks for the government and the president, he speaks for himself. Bakit ganon? Kasi yung mga parang close-in videographers niya and video team niya, they're responsible for yung sa president alone. So, but yung statements ng president would be provided to the press secretary nang sa gayon, the government speaks with one voice. Maganda naman po ang polisiya noon. Ito yung problema. May kanya-kanyang palakad kasi iba-iba ang boss. So, habang pinalalakad ko yung press briefings at I would speak for the government, keeping in touch with all the cabinet secretaries, at makikita niyo naman to, the evidence is there, it's all self-evident, na and we would speak about the activities of government, about the achievements of government with, of course, the president as the head. The president would give his own press briefings pagkakailangan ng media na siya mismo yung marinig. Okay? So, bakit nagkaroon ng ganito? Nagkaroon ngayon ng tolls. Itong mga tolls, this was after wala na po kami doon. Kasi hindi kami that was not part of the program before. Nung nagbago na yung teams, kumbaga, doon sa PCO at naging PCO na, may mga teams dyan na hindi naman po directly under the president. Mayroon dyan, of course, merong bagong press secretary or PCO secretary, pero hindi maliwanag kung sino ang gumagawa ng polisiya.
Hindi gaya noong 2022, maliwanag na ang Pangulo, together with the ES, we created a policy for communications of both the presidential communications as well as the communications of the entire government. So may sistema yan, nakalantad yung plan. So ang OPS had copies dun sa mga plano ng bawat kalihim ng bawat ahensya. So dahil alam namin yung mga plano, ang fina-follow up lang namin at ang press briefing kailangan na aangkop dun sa kanilang plano at dun sa kanilang schedule of activities. Ayun, sabi ni Ian, naalala ko na naman na nagkalat ng fake news about a third TCAC Baktulat. Pansinin niya, fake news nga eh. So, but, alam nyo, I keep a very close eye on those who libel me kasi aware din ako kung ano yung prescriptive period niyan. So, ibig sabihin, I can take my time or I know when I can file these cases and when we can, when yung mga last day niyan. At saka kung saan, kung nakita yung mga libel statements nila. Ngayon, hindi naman po yun masyado nating papansinin for now. Imo-monitor natin yung damage, if any, that they have caused. But, to get back to it, so ganun yung palakad, and ngayon, iba na po yung palakad. So, pag nakikita natin yung kwento ni Madam Maharlika, makikita nyo dyan yung pruweba nung matagal ko nang sinasabi na ang gobyerno natin ay nag-hire ng mga tao or let's say appreciative of the services or the things these people do, so nire-reward sila. At itong mga to ay nire-reward to how do you call this? To attack private persons. Okay? Private persons who are simply expressing themselves. Okay? Aminado din sila na hindi makapag-file ng libel yung isang hindi official sa gobyerno dahil siya ay isang public figure at mataas po ang evidentiary requirement para mapatunayan na malisyoso ang pagpapahayag o yung pagpo-post tungkol dun sa taong yon. So, ang problema, yun nga, may kanya-kanyang teams dyan at may kanya-kanyang palakad. At iba-iba po ang nagmamando at minsan-minsan the president will chime in. Sa madaling sabi, there's no organization when it comes to the government's communication. Hindi na po sinusunod yung mga polisiyang mismong si Pangulo ang nag-utos. Wala na pong ganon. Pero it also says a lot about the people in government. Mas interesado sila na atakihin ang mga taong nagpapahayag, nag-i-express ng kanilang opinion, kaysa sabihin kung ano ang achievements o activities ng gobyerno. It is also entirely possible na kaya ganun po yung strategiya nila ay dahil wala talaga silang activities. Nakikita natin kung ano yung mga pakay ng gobyerno ngayon. Unang-una, at huwag natin kakalimutan, first, foremost, and possibly the only thing that they're trying to accomplish is charter change. At ang punto ng charter change niyan, nakikita na po natin because it has already been suggested to extend terms, di ba? Term extensions. Meron pang mga term sharing na pinag-uusapan dyan. Okay. So, ano ngayon ano yung implications ito? They're hiding something. Because that's basically what it is. They're hiding their true intentions. They're hiding the fact na hindi talaga trabaho eh. Kumbaga, government is barely functioning. Ginagawa na lang nila ang day-to-day functions nila. You know, the NBI still gives clearances. They conduct investigations and so on. Pero what does the DOJ go after
criminal syndicates pa? Do they go after crime? Meron pa bang anti-drug campaign? Natin alam. Pinupuntirya pa ba ang smuggling? It seems to me that government is just para siyang naka-autopilot. Pero yung autopilot, walang direksyon. So, ganun din kasi nakikita natin sa communications. Kita nyo, yung medyo nakakahiya yung binasa na conversation, assuming that this is true. But, kilala ko kasi yung mga tao dyan All the people involved there, kilala ko lahat yan. And this is exactly how they speak. And I also know the story. We've known the story ever since. Okay? So, what are they doing? It's very cheap communication strategies. It's walang aim, walang vision, walang patutunguhan. So, sabi ni infected eardrum, let's trust our government. Sir, I don't think you have read the Constitution. Because this is an interesting point. Guys, sabi niya, let's trust the government. How can you do that when our entire Constitution is built on the principle of not trusting government? Kaya po tayo may Bill of Rights, sir. The Bill of Rights is a set of rules against government, against the state. In other words, yung mga karapatan magsalita at magpahayag, sinasabi ng saligang batas, gobyerno, kailangan garantihan ninyo sa bawat individual, sa taong bayan, na mayroon silang kalayaan magsalita at magpahayag. Mayroon pa dyan, yung mga rights of the accused. Kailangan basahan sila ng karapatan nila. Kailangan bigyan ng abogado. Kailangan, respetuhin ang privacy. So, all of this, the Constitution itself is built on that principle that government being so powerful, and we made it so powerful. It is made this powerful precisely so that it's made this powerful, and the Constitution is built to check those powers. So don't ever come here and say trust government. That's not how it works. We put them in power, but we're not supposed to trust them. Kailangan binabantayan sila. Kailangan sinisiguro natin na sumusunod sila sa patakaran. Sumusunod sila dun sa saligang batas. Tayo po ang may power. Hindi po baliktad. Magtitiwala ka sa gobyerno, ang daming tinago niyan. Binigyan natin sila ng pera, binigyan natin sila ng power, binigyan natin sila ng opisina, binibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-demand ng respeto sa atin. Pero naman, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Thank you kay Kaka Juseo. So, sabi ni Bicolanang makulit, how can you trust this admin if they keep breaking their promises? Sabi ni Roy, personal channel, laki kasi budget na binayad sa mga trolls or attack dogs, even in their FB ads, using different newspapers just to malign the opposition. Or any person, for that matter, who is simply telling the truth or giving their opinion. Alam niyo, walang masama dun sa pagbibigay ng opinion. At kung mayroon man nagkakamali sa kanilang pagpapahayag, ano ang obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ay maglabas ng impormasyon. Hindi po kasalanan ang maging mali. Tignan niyo yung mga ginagawa nila ng totol, ng babash. Yan ba po ang gawain ng gobyerno? Wala po yan sa saligang batas. Kung may nakikita kayong pagkakamali, use the official channels. Ang lawak ng hawak ng gobyerno, may PTV, may IBC, mayroong PNA, mayroong Radyo Pilipinas, mayroong pa kayong press secretary, mayroong kayong PCO, mayroong pa kayong pagkakataon na gumawa ng polisiya para mauuna ang news ng gobyerno. Maaari din po kayo na magtawag lang. 'Di ba? At sabihin ninyo dito sa mga pahayagan, teka muna, bigyan nyo kami ng pagkakataon na ilahad namin yung panig namin.